Sino po sa ating gustong umunlad ang ating bansa? No? Mapayapa, pumayapa. I believe lahat sa ating gusto natin yan, ng mga Pilipino. Ano po? Ayaw naman natin na ang ating bansa ay manatiling nakalugmok, samantalang pwede naman tayong bumangon. Pwede tayong bumangon muli. Bagay yun, ano? Ngayon po, paano mangyayari yun? Kaya kailangan po ng Diyos, ng ating Panginoon, ang mga tagapanalangin. At ito po yung gusto ng Lord na ipanalangin natin. Ito galing po sa aking co-intercessor na si Sister Jolus. Ito po yung ipinakita ng Panginoon sa kanya kahapon during our devotion. Sabi ng Panginoon, tayo ay dapat na magkaisa. Yan. Tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng ating bansa. Number 1 yun, tawag ng pagkakaisa ng bansa. Yan. Bakit? Kapag nagkakaisa tayo, patungo yan sa pag-unlad at ikabuti ng ating bansa. Yan. Amen? Yan. Pangalawa po, ang kabutihan at kahusayan, ang mamayani at umibabaw ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. So, yun, number 2 yun. Ang kabutihan at kahusayan, ang mamayani. Po? At umibabaw ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Number 2 yon. Number 3 ay wakasan ang black propaganda po na umiikot masyado yan sa social media. Black propaganda. Pagka black, kanino ba galing yun? Kay Satanas, yan naman yung black, Ngayon, pang-apat, ay patuloy na ipanalangin natin si President Ferdinand Marcos Jr., ang ating lehitimong presidente, na itinalaga ng Diyos, upang, malutas ang mga suliranin ng ating bansa. Ang daming suliranin ng bansa natin, di ba? At kailangan nating ipanalangin ang ating presidente. Hindi naman siya si Superman, di ba? Kailangan niya ng maraming kawaksi, ganyan. Paano kung hindi gumagawa yung mga iba, Tsaka si President Ferdinand Marcos, kailangan niya po ng lakas ng loob at tibay ng dibdib sapagkat marami talaga yung nang uuyam sa kanya, nang dadown sa kanya, Pero nakita ko po dito sa aking vlog na mas marami po talaga yung sumusuporta sa ating presidente at nananalangin dahil po yun po yung gusto ng Lord, na ang bansa natin ay umunlad sa ilalim ng pamamahala ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayun, yun po yung gusto niya. Kasi po ganito, napakaraming balakid sa ating pag-unlad. Pero sabi ng Lord, ngunit, hanggang nariyan kayo at dumadalangin, ay aking didinggin ang inyong panalangin at kayo ay aking pagagalingin. Ayun, So, ang daming problema, Ang daming bumabati ko sa ating presidente. Ang daming mga sasabihin siya ay pulboronic. Tapos siya po ay weak. Kung ano sinasabi, pero naiboto na natin siya. Ang kanyang termino ay 6 years. So, he still has mga 4 years to go. Ba't hindi natin siya tulungan, sa pag-build ng ating country? Buti nga merong ganung tao na talagang nagmamalasakit sa ating bansa, di po ba? So, ayun. Ngayon, yun yung gustong-gusto ng Lord na tayo ay umunlad, pero kailangan po ng mga mananalangin. Maraming balakid, pero kung tayo po ay nandito at nananalangin sa Diyos ng universe, hindi po yung Diyos ng mundo. Ang Diyos ng mundo, si Satanas yan. Ang mundo ay talagang gusto lang ng mundo yung greed,
yung pagkagahaman sa salapi, no, sa kayamanan, sa kapangyarihan, ano po. Pero sabi ng Lord, kapag patuloy kayo nananalangin para sa inyong bansa, no, tayo po ay diringgin ng Diyos. Kaya patuloy natin ipanalangin ang ating President. At itong mga in-enumerate po natin, number 1 ay pagkakaisa ng bansa, number 2 ay ang kabutihan at kahusayan ang mamayani, number 3 ay wakasan ang black propaganda, number 4 ay patuloy na ipanalangin si President Ferdinand Marcos Jr. Upang malutas ang mga suliranin ng ating bansa. At sa huli, ang ating bansa ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamamahala. So, yun po yung ipapanalangin natin, Lord, yun na po yung ipinapanalangin namin, magkaroon ng pagkakaisa ang aming bansa, tapos yung kabutihan nyo at ang kahusayan nyo mamayani sa aming bansa, tapos po ay yung pong black propaganda na umiinog sa social media, yan po ay kinakat po namin, Panginoon, sa pangalan ang Panginoon Jesus. Itong black propaganda na to ay mawala na. Tapos, dinadalangin po namin ang aming President Ferdinand Marcos Jr. na aming pong lehitimong Pangulo ay upang malutas ang maraming suliranin ng aming bansa. Amen. At ang bansa ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa ilalim ng pamamahala ng ating pong President. Yan ba hinihiling namin sa pangalan ni Jesus? Lord, wala pong imposible sa inyo. Because you are the God of the universe, everything is yours. The earth is the Lord's and everything that is in it. Sa inyo po ito. Pero meron pong umagas, tanas. Pero Lord, wala pong imposible. Paparantingin nyo nga po ang Pilipinas sa kaunlaran at kapayapaan. Ayun po. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo po ang dumidinig sa amin pong panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, mga kababayan. Yun po yung, kung meron po kayong mga prayer group sa church, yan po yung pag-pray. Yung sa schools, ganyan. Dito po sa ating messenger, no? Kami po meron kaming prayer groups na every 2 hours ay nagpapalit, ganyan. Nagpe-pray for the Philippines and our beloved President Ferdinand Marcos Jr. at iba't ibang pilar ng ating pong society, no po. At tawag po namin dyan ay BOSS, Body of Christ Intercessors. So, as much as possible, ay meron pong 24 hours nagpe-pray. Ayun po, ito po si Lola Madam, na kung hindi ko pa kayo subscriber, ay mag-subscribe na po kayo sa YouTube ni Lola Madam Villanueva. And then, sa TikTok ay ako po si Gloria Cagastian Villanueva. So, mag-like na po kayo, mag-share at mag-subscribe, mag-follow. So, bago po ako magpaalam, remember na kapag ang Diyos ang ating gabay, kahit saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.